Tahimik ang baryo ng San Isidro tuwing sasapit ang hating gabi. Walang tahon ng aso, walang huni ng kuliglig. Parang mismong ang gabi ang humihinga, mabigat, mabagal, at nagbabantang sangakkal. Doon nakatira si Lina. Buntis siya, 7 buwan na. Araw-araw, pinagmamasdan siya ng mga kapitbahay. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Simula nang mabuntis si Lina, may mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga manok na natatagpo ang patay, tuyot ang katawan, parang silipsip ang dugo. May kambing na nawawala, kinabukasan, ang ulo lang ang natagpuan sa may balon. At tuwing gabi, may naririnig ang mga tao. Tik, tik, tik. Unay inakala nilang sirang orasan lang. Hanggang sa mapansin nila, gumagalaw ang tunog. Kapag malapit, mabilis. Kapag papalayo, mabagal. At lagi, galing sa bahay ni Lina. Isang gabi, napabalikwas si Lina sa higaan. Pawis na pawis siya, mabigat ang tiyan niya, parang may gumagalaw sa loob. Hindi normal na sipa, hindi parang bata, parang kumakalma. Bigla siyang napasigaw nang may naramdaman siyang dumulas pababa sa kanyang tiyan. Parang ulo, tumakbo siya sa salamin, at doon niya nakita ang kanyang mga mata, nagkulay pula, at sa salamin, sa loob ng kanyang tiyan, may anino. Hindi sanggol, may mahahabang daliri, may matalim na ngipin, at nakangiti. Sa likod niya, may narinig siyang boses, paus, pabulong. Nanay, gutom na ako. Kinabukasan, dinala si Lina sa pinakamatandang babaylan sa bundok. Tahimik ang matanda habang hinihipo ang tiyan ni Lina. Bigla siyang napaatras. Hindi yan bata, mahina niyang sabi. Binhi yan ng kadiliman. Ikinwento ng babaylan ang alamat. May mga babaeng isinumpa. Kapag nabuntis, ang dinadala nila ay anak ng aswang. Sa pagsilang nito, mamamatay ang ina. At sa unang hinga ng sanggol, mamamatay ang buong baryo. Ang tanging paraan, alay ng dugo, ulo ng may kasalanan. Ngunit wala ng oras. Sa susunod na full moon, manggang anak si Lina. Dumating ang gabi ng bilog na buwan. Umuugong ang hangin. Nag-iingay ang mga bubong. At sa baryo, isa-isang nawawala ang mga tao. May nakita ang mga kapitbahay. Si Lina, nakadapa sa bubong. Baligtad ang katawan. Humahaba ang kanyang dila. At ang tiyan niya, gumagalaw sa labas. Parang may gustong lumabas. Sumigaw ang isang lalaki. Biglang bamuka ang tiyan ni Lina. Hindi dugo ang tumulo, kundi itim na likido. At mula roon, may kamay na lumabas. Maliit, ngunit may kuko. Kasunod ang ulo. Pulang-pula ang mga mata. At bago mawala ng malay ang huling saksi, narinig niya ang huling salita ni Lina. Pasensya na, gutom lang siya. Kinabukasan, tahimik ang San Isidro. Walang tao, walang hayop. Sa gitna ng baryo, may isang bahay na bukas ang pinto. Sa loob, may duyan. At sa duyan, may umiiyak na sanggol. Ngunit walang anino ang umiindayog. At mula sa dilim, maririnig ang pamilyar na tunog. Tik, tik, tik. Palapit, palapit.